Happy September sa inyo mga kachismosa. Kakalungkot naman September 1 na dito. Magpapasko na, nakakainis. Kape tayo, kape. Walang langaw, wala tayong langaw ngayon kasi maulan kaya walang langaw. Antay ako ng pandesal dito kasi mas gusto ko yung pandesal dito na ikot-ikot, may cheese. Kahit 2 piraso lang malaki, pero masarap kasi may cheese. Kaya ang sarap nun, antay-antayin ko. Yun na, September 1 na dahil. Masaya kasi magpapasko na. Kaso, nalulungkot din ako dito. Nalulungkot din ako ngayon September. Kasi malapit na anniversary ko. Malapit na ako mag 1 year. 1 year anniversary. O, tatatang mag-chismisan. Masaya kasi magpapasko na. Bare months na. Kaso sa akin, malungkot. Malungkot. Kasi mag-iisang taon na ako. Mag-iisang taon na akong tambay. Di po ngayon malapit na akong mag 1 year anniversary ng pagiging tambay. Kakaloka. Kasi nga di ba na-stroke na ako. Na-stroke kasi ako noon. September yun. Papasok na ako noon. Panggabi kasi ako lagi. Isang taon akong panggabi. So nung araw na yun, gising na ako ng hapon. Hindi ako magising kaya masakit. Sobrang sakit ng ulo ko. Kasi para sa akin, gawain ko yan dati. Noon pa, lagi masakit ang ulo ko noon dati. Nainom lang ako ng Biogesic. Biogesic. Kaya Biogesic, lagi akong kumpleto ng Biogesic sa bag. Lagi ko yan, sa gamit ko noon sa bag, pag napasok din ako, lagi ako may Biogesic. Kasi nga pag medyo mahirap ang trabaho, tsaka mainit, nainom agad ako ng Biogesic. Kasi minsan sa mga clinic, kung kailan may masamang pakiramdam na kailangan ko ng ganong, may mga problema, may mga kulang-kulang, o dahil nakakainis. Maraming company, may maraming trabaho kasi minsan sa mga company na kailangan ng mga gamot. Ang problema sa mga clinic ng isang company, hindi po mga kulang sa mga gamit para sa mga kailangan ng mga empleyadong nagkakasakit. Kaya ang ginagawa ko, nag-iipon ako lagi niya sa bag. Kasi nga lagi nasakit ang ulo ko nun. Simula sa pool naman, lagi naman nasakit ang ulo ko. Tapos dumating sa araw na yun, papasok na nga ako noon. Hindi ako makatayo. Yung babangon na ako kasi kailangan maligo na ako. Hindi ako makabangon talaga. As in talaga, higa ako. Kasi kailangan ako nasak ng ulo. Nakatulog ulit ako. Nakatulog ako. Pagmulat ng mata ko, tingin ko, madilim-dilim na. Kaya bangon na naman ako. Punta ako ng CR. Pero natumba ako sa CR. Ay gusto ko na maligo. Kaya papasok na ako sa trabaho nun. So after nun, hindi ako nakaligo kaya natumba. Hanggang sa nakahawak ako sa lagay ng gripo. Natanggal yun. Kaya nakapitan ko. So after nun, halos natumba-tumba ako nun. Sinulungan ako ng kapatid ko. Tapos CR na ako, nagpunta ako sa lababo kaya sabi ko, magtutubrush na ako kay, papasok na. Tutubrush na ako. Madali pa rin ako magpasok kay, sabi ko, malilate na ako. Ganun. So, pag tutubrush, hindi rin ako natuloy pag tutubrush kasi nasuka na talaga ako. Sobra ang suka ko. Hanggang sa, binalik ako ng mga kapatid ko doon sa higaan. Nagsuka-suka ako. Tapos, natanda ako kasi parang dumilim na ang paningin ko. Hindi ko na makita. Tapos yun, humingi na siya ng tulong sa kapitbahay namin. Yun, nag-BP sa akin na, mataas na ang BP ko noon, tumaas. Kasi sa company noon, sa mga dati kong company, pag nagkakaroon ng mga BP, dumadating talaga ako ng 200 plus. Siguro 220, 25, o ganun ka-over, 220 plus. Ang over ko, 200 plus din. Para sa akin, wala akong pakialam kasi basta uminom ako ng Biogesic, feeling ko okay na ako dun. Tapos dumating sa point na nagtatrabaho ako, nagsusulat-sulat lang ako noon, nung time na yun. May sipon lang ako noon, ayos lang ako kasi naka-face mask kami noon eh. Punas lang ako ng punas kasi akala ko maya, dire-diretso talaga. Wala, takbo na ako ng CR kasi sobrang dami ng dugo ko. Yun, doon, kasi yung dati kong trabaho, pasakit lang ako ng ulo, nadugo ang ilong ko. Pero dire-diretso pa rin ako, hindi man ako napasok. Ang ilang araw, napasok ulit ako. So, masyado akong sa pagtatrabaho dahil hindi ko rin madaan na makita kasi mga kachismos ako. Baka mabawasan ako ng chismis, mawalan ako ng mga chismis ngayong araw na to. Ganun, kaya gusto ko talaga lang magtrabaho. Hanggang sa mga darating, sa mga sumunod na trabaho ko, nasakit-sakit pa rin ang mga ulo ko noon. Dugo-dugo ang ilong ko. Kaya, takbo lagi ako sa CR. So, after nun, yun na nga diba, isa point na doon ako sa huling-huling trabaho ko. Doon ako lumala. Parang hindi ko na kinaya. Yung nahimatay nga ako noon sa bahay. Sobrang kakamadali ko kasi madilim na at oras ng pasok ko kay isang taon na akong mahigit. Ako pang gabi. 12 hours kami ang trabaho namin. Tapos kung pagtambak yung aming trabaho, another 2 hours ulit ang trabaho namin. Grabe. Sobrang antok na ako, sobrang pagod na pagod, sobrang init. Ay Diyos hinday. So mag 1 year na ako mahigit noon. Yun nga, yung dumating sa point na yung September na yon. Pasok na ako ng maaga. Gusto ko ng maaga. Para maaga na pag-chismis ko, di ba? Kaya masaya kasi makapag-chismis pag nasa company ka. Yun na nga.
yun nga, wala, hindi na kinaya ng ulo ko. Hindi na kinaya. Hanggang sa hindi ko na, yun, dumating sa punta hindi ko na alam na na-hospital na ako. Nakita ko na yun sa mga picture ng mga ng kapatid ko kasi nag-antayan na lang sila sa chat. Picture lang. Yun. Tapos yung nagkaroon ako ng ng paningin ng konti. Kasi yung bumagsak talaga ako ng tuluyan, as in wala na akong makita. Yun, after nun, yung inuwi na ako ng bahay nun, nagkonti-konti ang liwanag ko sa mata, nagkaroon ng konti. Pero lagi akong tulog. Kunyari, pag ginising ako ng kapatid ko, kakain kasi oras ng remote, minsan sila nagpapakain sa akin, kaya gusto ko lang nakatulog. Gusto ko tulog lagi. Para bang naghahanap ako ng tulog. Kasi dati yung trabaho ako talagang halos hindi ako hindi ako halos makatulog. Kasi sa isang buong taon mahigit panggabi ako noon 12 oras. Yun nga, tapos may another 2 hours araw-araw, may another 2 hours para matapos ng trabaho. Siguro doon ako na yung ulo ko sobrang yun. September pa naman yun. Kasi pwedeng graduate pa naman ako. Kasi darating yung mga 13 month, yung mga parang bonus ng agency. Kasi nga sa isang taon na agency ka nagtatrabaho na to sa agency namin. Meron parang bonus 1 year o kada year binibigyan. Ayun, inaantay ko talaga. Kaya sobrang sipag ako lalo. Lagi pa tawag ito. Nagmamadali pa akong pumasok noon. Kasi nga may hinahabol ko ngayon parang bonus noon. Kasi naka 1 year na ako mahigit pero wala pang nabibigay yung bonus namin na yun. Ang ending, hindi ko na naabutan. Kaya na-stroke na nga ako. Yun, nalulungkot lang ako kasi maglapit na ako mag 1 year anniversary sa sakit ko. Kainis. So gusto ko yung kayo magpapasko na dahil kasi hindi ako nakabigay ng mga regalo sa mga pamangkin ko. Kahit sa mga kapatid ko hindi ko mabigyan. Sarili ko nga hindi kaya nagkasakit nga ako. Kaya, lungkot ko today, September. Malapit na ako mag-anniversary ng wala. Nga lang ako sa bahay. Gaantay kung anong maging handa nila. Antay lang ako kayo, nakikisaw-saw lang ako sa pagkain. Ay, Diyos me. Kaya, yun lang, napacheck lang ako sa'yo kasi malungkot ako sa unang bare months. Kasi ganun pa rin hindi pa rin ako okay. Ang pinaka-problema ko kasi talaga, mata. Ayun ang problema ko na hindi ako kailangan lagi nakayuko. Masakit ng Kasi sa tatay ko noon, lahi nila yan yung mata. Tapos syempre sa lahi nilang diabetes at saka stroke, mata ang problema sa side ng tatay ko. Kaya, naisip ko na, doon naglahi ako sa side ng tatay ko. Kaya mata. Pasalamat nga ako, naging okay ang paningin ko eh. Kasi nang unang ko talaga noon, kasi talaga wala akong nakita. Madilim na. Ngayon, nag-okay nga siya. Ang pinaka malala sa akin ay right side ko. Kaya takot akong tawid-tawid ng kuryente, magtawid-tawid ng kalsada. Doon ako takot. Kasi hindi nakaproblema ako kasi sa pagtatawid ko na kaliwa kanan na pagtitingin ko, nahihilo ako sa kakaganon-ganon ng ulo ko, kakantay ng mga sasakyan. Doon ako nahihilo. Ang hirap ng mga ganun. Kaya, ayun ang pinaka-problema ko. Yan, yung part na yan. Ayun, nakakalungkot kasi bare months na. Sana nga maging okay ang Pasko bago matapos yung taon. Para maging masaya naman ang Pasko. Kung wala nakakaumay na mag 1 year nakatambay. Sula ng sarili. Masarap kasi pag may sariling pera, lalo na pag Pasko, oo. Saya kaya. Kasi dati nag-iinom pa ako sa mga kapatid ko. Kaso ngayon, hindi ako makainom. Paborito pa naman yan. Mga pag-inom-inom lalo sa trabaho. Sayang. Nakakaingit ang mga mag-enjoy sa Pasko dahil mayroon sila mga 13 month, mga bonus. Yun, nakakaingit lang. Tira ako sa ganun. Pero kasi sa trabaho, kaya hindi dahil sa pera.